Ayo, what's up? Welcome back dito sa ating Childhood Sumbalts TV. Alright, so tayo nagbabalik ulit mga kababayan at yan igagawa na naman tayo ng isang reaction video at komentaryo. Ngayon ay pag-uusapan natin kung saan nga ba dadalhin itong dating Pangulong Rodrigo Duterte matapos nga po itong hulihin at tayo padala po sa ICC. Yan ang ating alamin at pag-uusapan, pero syempre bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share at comment dyan sa comment section. At ang palagi nga po natin hinihiling sa mga manonood natin, mga kababayan, 1 view, 1 like po sana dyan sa ibaba. Maraming salamat po sa inyong suporta. Sa pagla-like nyo sa aking video, maraming salamat po sa inyong suporta. At palagi nating sinasabi, bago po tayo magkomento, panoorin muna natin yung video. Hanggat maaari, ayaw ko nga po na may nag-aaway dyan sa comment section. Pero karapatan ninyo yan na magkomento, ilabas ang inyong saloobin, which is good, dahil tayo ay nasa malayang bansa na pwede nating ilabas ang ating mga saloobin. Okay, so magpasalamat tayo dyan, dahil hindi tayo naging komunistang bansa. Na bawal maglabas ng kanilang saloobin. At least tayo ay isang bansang may malaya na pamamaraan para mailabas natin ang ating mga saloobin at ipakita yan at sabihin yan, di ba? Okay, so wag na natin patagalin to. Umpisayan na natin. Dito pala dadalhin si former President Rodrigo Duterte mula po sa channel ni Pinoy Mystery Channel. Alright, so wag na natin patagalin to. Let's go. Pag-aresto sa dating Pangulo ng Pilipinas. Isang malaking balita ang lumabas kamakailan lang na ikinalungkot ng maraming taga-suporta ni FPRRD. Pero ikinagalak ng mga loyalista at ng iba pang grupo. Sa International Airport sinalubong ng PNP at Interpol ang dating presidente upang ito ay arestuhin. Malaking kaguluhan ang umusbong sa harap ng Villamor Air Base. Ilang oras lang ang nakalipas ay lumipad na agad papuntang bansang Netherlands kasama ng ilang miyembro ng kinauukulan. Siguradong magugulat ka sa malalaman mo na ang darat na ni FPRRD sa The Hague ay hindi mo mawari at hindi mo rin akalain. Mayroong mga naniniwala at marami din namang naghihinala. Ang tanong, totoo ba? Hindi lahat ay nakakaalam kung ano ang The Hague ng bansang Netherlands. Ang The Hague ay ang pangatlong pinakamalaking syudad sa bansa. Ito ay nasa kaliwa ng Germany at nasa itaas ng bansang Belgium. Naging kilala ang The Hague dahil sa ito ang pinakasentro ng politika sa buong Netherlands. Nandyan ang kanilang Supreme Court at ang Council of State ng bansa. Madalas din dyan nagaganap ang mga peace conference, iba't ibang UNESCO International Conference, pulong ng mga doktor, mga architecture and arts meetings, films and studies conference, mga sports and business at kung ano-ano pa. At ang International Criminal Court ay nandyan sa bandang itaas ng The Hague. Paglapag ng eroplano ni dating Pangulong Duterte, mapapasailalim sila sa proseso ng handover. Ito yung pagpasa ng inaresto mula sa kustodiya ng Interpol at ipapasa sa kamay ng mga otoridad sa Netherlands. Pero hindi ito basta-basta mga kapulisan doon. Ito ay assigned authority mismo ng International Criminal Court at may kautusan na humawak sa pagdating ng dating Pangulo. May ilang proseso para gawin ang handover o pagpasa ng kustodiya, kasama ang identification ng subject upang masiguro kung sino ang inaresto at mga pinanghahawakang dokumento ng Interpol para masiguro na ang subject ay ang nakapangalan sa red notice. Madali lang ang handover
pero depende sa mga papeles na kailangan. Pagkatapos ng pagpasa ng kustodiya sa lokal na otoridad, depende sa kondisyon ng kalusugan ni FPRRD at kung gaano ka-urgent ang kaso. Dadalhin sila sa isang local court sa bansa, pero hindi rin basta-basta korte lang. Ito ay designated ng mismong ICC na isang competent jurisdiction. Ito ang formal na magka-clarify sa mga legal processes mula sa pag-aresto hanggang pag-landing nito. Dito aalamin ang buong kalagayan ng inaresto. Kung may karamdaman, magtatalaga ito ng medical staff upang suriin kung gaano kagrabe ang sakit. Mag-a-assign din ng korte para matignan ang diabetes at panglunas ng dating Pangulo. Kung kakailanganin ng specialist para sa high blood pressure o cardiovascular o anumang nakahahawang sakit ay pagbibigyan ng korte bago iharap sa ICC. Bukod sa kalusugan ng katawan, ia-assess din ang mental state ni FPRRD kung nakararamdam ito ng stress dahil sa naganap sa airport o anxiety dahil sa kanyang edad o depression na maaaring makahadlang sa proseso ng paglilitis. Aalamin kung ang issue ay bunga ng pag-aresto o isang chronic illness. Kinakailangan mapatunayan na fit ang katawan at pag-iisip bago ito papuntahin sa ICC. Kadalasan ay magsusumite ang mga designated medical staff o siguro mga specialist kung merong problema o wala, para patunayan kung pwede o hindi nito kayang harapin ang kaso. Kung merong malubhang issue sa kalusugan, physical man o mental o kahit emotional, ay pwede itong maging dahilan ng pagtagal ng hearing. O maaari ding maging dahilan sa pagsara ng kaso. At ang huling proseso na kailangan mapatunayan sa local court ay ang mga legal na basihan. So, ibig sabihin, pagka grabe yung kanyang kalagayan, pwedeng ma-dismiss yung kaso. Parang ganun ba? Tulad ng pag-aresto, saan at ano ang paraan ng pag-aresto, kung legal ba o hindi, ayon sa batas ng bansa. Kailangan natupad ang Ito yung malaking issue palagi, no, na lumalabas ngayon. Legal ba o hindi legal yung pagkakahuli, no, dito kay dating Pangulong Duterte? Yan yung concern ngayon at isa sa mga malaking katanungan po, no, ng ating mga mamamayan, yung mga pro-Duterte at mga anti-Duterte. So yan po yung kanilang ipinaglalaban ngayon. tamang proseso ng kustodiya ayon sa Philippine law. Saan ito na-custody? Saan siya dinala? At maayos ba ang pinagtigilan bago pinalipad sa Netherlands? Alamin din kung merong coercion o pagpuwersa na ginamit ang Interpol o ang PNP. May nangyari bang pananakit sa dating Pangulo noong ito ay inaresto? Meron bang ginawang pag-torture noong ito ay nasa kustodiya ng PNP? Nakaranas ba ito ng karahasan sa kamay ng Interpol? At kung ito ay binasahan ng kanyang mga karapatan? Matapos ang pagsusuri ng korte, ipaalam ito sa ICC na lahat ay maayos sa kalusugan, sa katawan at pag-iisip, at lahat ng legal process ay nagampanan mula sa pag-aresto hanggang pagdating sa Netherlands. Dadalhin si FPRRD sa detention facility na ino-oversee ng International Criminal Court at ng United Nations. Dito marami ding proseso na kailangan pagdaanan bago maging detainee ang dating presidente. Ipaalam ang mga pwede at bawal gawin habang nasa pasilidad. Sino ang pwedeng bumisita? Kailan maaaring tumawag sa telepono? Available din ang mga medical resources para sa kung anumang sakit ni FPRRD. Dito rin malalaman na may 1,000 abogado ang pwedeng pagpilian upang humarap sa kanyang kaso. Pero lahat ay rehistrado sa ICC. Ang detention facility kung saan siya dadalhin ay nasa mismong bilangguan sa lugar ng Scheveningen na nasa gilid ng daig. Kakaiba ito kumpara sa mga detention center sa Pinas.
Araw-araw ay may programang sinusunod ang mga nasa loob. May ilang palapagang gusali at bawat floor ay may ilang silid. Sa umaga bukas ang pintuan upang sila ay gumala sa kanilang floor. Pero hindi pinahihintulutan ang pagpunta sa ibang palapag. Isang oras bawat araw ay pwede silang lumabas upang makalanghap ng sariwang hangin. Sa mga kwarto ay may sariling kama, computer, TV at malinis na lababo. Meron din silang visiting room para sa mga bumibisitang pamilya, barkada o kanilang abogado. Depende sa kaso ng detainee. Sa mga oras ng pagbisita, minsan walang security ng ilang oras. Minsan pinapayagan na pribado ang usapan basta ilang minuto lang. Madalas ay pinapayagan na magdala ng pagkain para sa mga detainee o anumang kagamitan, pero kailangan ay aprobado ng otoridad. Meron silang communal area na may maliit na kusina, may refrigerator at pwedeng magluto kung kinakailangan. Nandoon din ang ilang medical rooms na may mga specialists at staff kung sakaling magkasakit ang dating Pangulong Duterte. Kung malubha ang karamdaman ng isa, ay pwedeng itakbo sa ospital na designated din ng ICC. Meron ding therapy rooms kung gusto nilang magpinta o magsulat. Pero lahat ng gamit, pampinta o pangsulat o instrumento ay dapat aprobado muna ng security. Binibigyan din sila ng pagkakataong makihalubilo sa ibang detainee kung may communal activities, kung Pasko o Ramadan o anumang relihiyosong pagdiriwang. Meron silang basketball court na may tennis court at soccer goals. Pwede nilang gamitin ang gym na may gamit pang ehersisyo. Pwedeng gamitin ang music room. Nandoon ang gitara at piano keyboard kung nais kumanta. Sa tanghalian ay ikakanda daw ang kanilang mga silid para magpalit ng mga security at medical staff. Tapos ay bubuksan muli. Mga bandang hapon kailangan bumalik muli sila sa loob ng kanya-kanyang silid hanggang kinabukasan. Ang pangako ng ICC sa mga nasa detention facility ay ang patas na pagtrato sa lahat ng nasa loob, mahirap ka man o mayaman. Anong aral ang mapupulot dito? Malaking balita para sa lahat ng Pilipino ang pag-aresto sa dating presidente. DDS ka man o isang loyalista, pinklawan o komunista, siguradong inaantabayanan mo ang mga pangyayaring ito. Marami ang nalungkot at naiyak, marami din ang nagalak at natuwa. Marahil malalaman natin sa hinaharap ang patutunguhan ng nakabibiglang kaganapang ito. Gayunpaman, kakaiba sa lahat ang detention facility na pinagdalhan sa dating Pangulong Duterte. Dahil ito yung nais pariingan ng ICC na you are innocent until proven guilty. Yun yung sinasabi natin mga kababayan, di ba? Na bakit ayaw nilang harapin yung kaso na isinampa sa kanila? No, kung yun naman talaga, no, merong isinampang kaso sa kanila. At kung hindi ka guilty, edi palalayain ka, 'di ba? So, yun yung tanong kasi diyan eh. Bakit natatakot no etong kabilang kampo no na litisin no ang ating dating Pangulong Duterte ng ICC. Okay? So, sa kabila naman 'yan, may mga kababayan tayong nagtatanong, no, bakit hindi dito sa Pilipinas no litisin yung kaso na 'yan? Well, kung makikita natin, marami ng insidente na dito nilitis yung mga malalaking kaso, 'di ba, sa Pilipinas. Pero in the end, wala namang pinatunguhan. So siguro ang naging option nila, no, isampa na itong kaso na to sa ICC. Okay? So sa susunod nating vlog mga tol, mga kababayan, abangan ninyo, aalamin natin sino nga ba talaga no yung nagsampa ng kaso no kay Duterte doon sa ICC. Okay, so pag-usapan natin yan at alamin din natin yan sa mga susunod nating vlog, no? Pero syempre bago ang lahat, no, maraming salamat muna sa lahat ng mga patuloy na kasuporta dito sa ating channel. Don't forget to subscribe sa channel ni Pinoy Mystery po. Nandyan sa ibaba yung link ng kanyang channel mga kababayan. At maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na kasuporta dito sa ating channel. Shoutouts po no, sa mga subscribers dyan, sa mga bago natin subscribers dyan. Maraming salamat sa inyo.
Kita-kits tayo sa ating next video upload. Ito muli ang inyong Kuya Mobsid sa Box TV. Peace. I'm out.